Sa loob ng ilang buwan, paulit-ulit na ipinagmamalaki ni Vladimir Putin ang isang malaking tagumpay sa harapan. Paulit-ulit na sinasabi sa mundo na nasakop na ng mga sundalong Ruso ang lungsod ng Kupiansk at napaligiran ang libu-libong tropang Ukrainian sa loob. Napaka-bold ni Putin na inimbitahan pa niya ang mga dayuhang mamamahayag, kabilang na ang mula sa Ukraine, na bumisita sa lungsod at nangakong ligtas silang makakapasok sa tinawag niyang purong Russian na zona. Ngayon, binasag lang ni Pangulong Zelensky ang selebrasyon ni Putin. Kahapon, nagpakita ang Pangulong Ukrainyano sa lungsod, nag-record ng video at ipinadala ito sa Moscow. Bilang patunay na patuloy na nagtatanggol at may kontrol ang mga sundalong Ukrainyano sa lungsod, nakipagkita siya sa tropa sa unahan. Habang si Putin ay nagtago sa bunker sa Kremlin at nagpakalat ng kasinungalingan sa pambansang telebisyon, ilang linggo na ang nakalipas. Ang naging kahihiyan ay sobrang lalim na pati ang mga galit na Russian war bloggers ay hayagang nananawagan ngayon ng investigasyon laban sa militar ng Russia. Inaalam nila kung sino ang nagbigay kay Putin ng maling ulat. Ang krisis na ito ay sumasalamin sa digmaan. Isang matapang at halal na lider ang nakatayo sa unahan. Inilalantad ang matinding kawalan ng kakayahan ng isang duwag na tirano. Simulan natin. Mula Oktubre, sinabi ni Putin na nakuha na ng mga sundalong Ruso ang Kupiansk. Pagkatapos, noong Nobyembre 20, nagpasya siyang gawing opisyal ito. Nagbihis siya ng uniforme ng sundalo na parang pang-Halloween at nakipagkita sa mga general sa bunker sa ilalim ng Kremlin. Dahil, maging tapat tayo, hindi naman talaga nanganganib si Putin na pumunta sa unahan ng labanan. May mga tauhan siyang pambala ng kanyon para doon. Sa pagpupulong na ipinalabas sa Russian State Television, sinabi ng bawat general kay Putin ang eksaktong gusto niyang marinig. Pakinggan ninyo. Gimgi unit ng West Group ay napalaya na ang lungsod ng Kupiansk. Kaya lahat ay tuluyan ng natapos. Tama, ang lungsod ay nasa ilalim ng ating control. Ganito mismo kung paano ito gumagana. Lahat ng ating matitibay na posisyon sa loob ng bansa, matitibay na posisyon sa usapan tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Nagpapasalamat ako sa bawat mandirigma, ipinagmamalaki ko kayo, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga puwersa sa lupa. Eksklusibo ang araw ninyo ngayon. Salamat mga kasama. Ngayon, talagang gusto ni Putin na makasiguro na totoo ang balitang natatanggap niya sa pambansang telebisyon. Tulad ng nakikita ninyo, hindi pa rin siya lubos na kumpiyansa kay Gerasimov. Kahit siya ang namumuno sa hukbong Ruso sa lahat ng panahon. Kaya naman tinanong niya rin ang parehong tanong kay Colonel General Kuzolov. Siya ang commander ng Western Operational Group sa Russia na kumikilos sa Kupiansk region. At ito ang sinabi ng koronel. Sa direction ng Kupiansk, natapos ng assault squad ng ika-68 Motorized Rifle Division ng ika-6 na hukbo ang pagpapalaya ng Kupiansk. Ibig sabihin tapos na ang lahat. Opo, sir, kontrolado na po ang lungsod. Wasak na ang maliliit at hiwa-hiwalay na grupo ng kalaban. Matapos kumpirmahin at magpakitang gilas sa mga Ruso, labis ang kumpiyansa ni Putin, kaya nagpadala siya ng mensahe diretso sa Kiev. Sabi niya, "Hoy, napalibutan na namin ang libu-libong tropang Ukrainyano. Kung di kayo naniniwala, magpadala kayo ng mga mamamahayag mula sa Ukraine, mula sa kanluran, kahit saan ninyo gusto, at makikita nila mismo. Ganon kalala ang pagkatalo ng Ukraine. Makinig kayo, ito ang babala niya." Wala silang pakialam kung hatiin ang mga reporter, mga kinatawan ng media, kabilang na ang mga international at Ukrainian, sa mga lugar na napapalibutan para makita nila mismo kung ano ang nangyayari. Doon makikita nila ang kalagayan ng mga tropang napapalibutan para makita ang kanilang kondisyon. Para sa pamunuan ng politika, Ng Ukraina, ay pwedeng pangalanan ng anak at espiritu? Amen, magpasya sa kapalaran ng kanilang mamamayan at sundalo. Alam niyo naman ako, kapag may imbitasyon, pumupunta ako. Kaya nag-email ako sa Kremlin tungkol sa imbitasyong ito. Pero wala pa akong natatanggap na sagot. Baka malaman din natin agad kung bakit ganon. Iyon ay dahil patuloy lang na pinapalala ni Putin ang sitwasyon para sa militar ng Russia. Pagkalipas ng ilang araw, mula sa unang babala ni Putin, naglabas siya ng panibago na direkta ng para sa pamunuan ng Kiev. Sabi niya, "Kung hindi kayo susuko, gagawin namin sa buong Ukraine ang ginawa sa Kupiansk." Sa tingin ko, magsisinungaling lang siya tungkol sa pagsakop sa Ukraine kasi hindi ko rin alam ang ibig niyang sabihin. Walang impormasyon ang mga lider ng Kiev tungkol sa sitwasyon sa labanan o kung meron man, hindi nila ito kayang suriin ng maayos.
Kung ayaw ng Kiev pag-usapan ang mga mungkahi ni Pangulong Trump, kung tatanggihan nila yon, dapat nilang maunawaan iyon pati na rin ng mga tagapag-udyok ng digmaan sa Europa. Ang mga pangyayari sa Kupiansk ay tiyak na mauulit sa iba pang mahahalagang bahagi ng frontline marahil hindi kasing bilis ng gusto natin pero tiyak na mauulit ang mga ito. Ngayon, gusto ko ring ituro na si Putin ay nagpapadala ng mga mensahe mula sa bunker at tinatago ito. Nasa Kremlin siya. Nagtatago sa kanyang bunker. At pinalibutan niya ang lungsod ng mga air defense. May patong-patong na air defense dahil takot si Putin. Kung talagang kontrolado niya ang Kupiansk, hindi ba't dapat pumunta siya sa lungsod? Tingnan niya kung ano ang sinasakop ng kanyang hukbo. Sa tingin ko, ayaw talaga niyang pumunta roon dahil alam niyang hindi kontrolado ng Russia ang lungsod na yon. Tingnan mo kung anong mensahe ang inilabas ni Pangulong Zelensky kahapon. At pansinin mo kung saan niya ipinapadala ang mensaheng iyon. Tais ko sa iyo ang mabuting kalusugan. Nasa Kupiansk sector ako kasama ang mga mandirigma natin na tumutupad ng tungkulin para sa Ukraine habang laging binabanggit ito ng mga Ruso. Katotohanan ay malinaw. Binisita at binati ko ang mga tropa. Nagpapasalamat ako sa bawat unit at individual na lumalaban at sumisira sa mananakop. Bahalaga ngayon ang pagpapakita ng resulta para makamit ng Ukraine ang tagumpay sa diplomasya. Ganito ito gumagana. Ang matibay nating posisyon sa bansa ay nagiging lakas natin sa negotiation para wakasan ang digmaan. Salamat sa lahat ng mandirigma. Ipinagmamalaki ko kayo at nagpapasalamat sa lahat ng puwersa sa lupa. Araw nyo ngayon. Salamat mga kasama, luwalhati sa Ukraine. Luwalhati sa Ukraine. Marahil may dahilan kung bakit di sumasagot si Putin sa email ko. Hula ko, yung alok niya tungkol sa mga mamamahayag na bumisita sa Kupiansk, wala na yung alok na yon. Namiss ko na yung pagkakataon ko. Siguro sa susunod, dapat umasta na lang akong totoong mamamahayag at maniwala na lang agad kay Putin kahit walang kumpirmasyon. Sa totoo lang, hindi naman nagkamali si Putin tungkol sa mga tropang Ukrainian. Nandyan pa rin sila sa lungsod. Ang problema lang ay mukhang hindi naman sila napalibutan. Tingnan mo. Kaluwalhatian sa Ukraina. Kaluwalhatian sa Ukraine, kaluwalhatian sa mga bayani. Minamahal na mga mandirigma, minamahal na mga Ukrainyano, lahat ng naglilingkod sa ating hukbong lupa, una sa lahat, binabati ko kayong lahat sa inyong araw, ang araw ng hukbong lupa. It's ang pundasyon ng ating hukbo, ang pinakamaraming bahagi ng sandatahang lakas ng Ukraine. At marami ang nakasalalay lalo na sa inyo, sa inyong mga kapatid sa armas, sa lahat ng unit ng ating hukbong lupa ng Ukraine. May ipinagmamalaki ang mga mandirigmang Ukrainyano. And ngayon, habang pinipigilan natin ang kalaban, pinipigilan natin ang Rusya. Mula sa unang araw ng pananakop, habang mabilis ang digmaan, nagbabago ang panahon, katangian at mga sandata ng digmaan. Pero nananatiling hindi nagbabago ang ating tungkulin. Ipagtanggol ang Estado, ipagtanggol ang kalayaan ng Ukraine at tiyakin ang tunay na kaligtasan para sa ating mga Ukrainyano, sa ating mga batang Ukrainyano at sa lahat ng ating mamamayan. Kumpiyansa ako na magagawa natin ang tungkuling ito. Ngayon na narito tayo sa rehayon ng Kharkiv. Bumisita ako sa mga kasama sa Kupiansk. Matagal na nagyabang ang mga Ruso na nasakop nila ang ating Kupiansk. Matagal na ring sinasabi ng mga Ruso sa buong mundo na mahina daw ang Ukraine. Nagsisinungaling sila sa lahat, siguradong sigurado malakas kayo. Malakas ang Ukraine, ipinagtatanggol nito ang mga posisyon nito at habang mas malakas ang ating depensa sa harapan, mas lalakas din ang ating mga posisyon. Nabanggit ko na ito ng higit sa isang beses at inuulit ko, magiging malakas lang ang ating posisyon sa negotiation kapag malakas ang ating hukbo. Ginagawa ng Ukraine ang lahat upang tapusin ang digmaan ng may dignidad, upang tapusin ito ng may paggalang sa Ukraine. Paggalang para sa inyo, para sa buong bansa natin, para sa bawat isa sa ating mga mandirigma, para sa bawat isa sa ating mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay sa pagtatanggol ng ating bansa. Ukraine. Ang ating alaala sa mga bayani ng Ukraine ay isa rin sa mga foundation ng ating mga position sa negotiation. Ngayon, isa na naman itong paalala para sa lahat na ang tunay na nangyayari sa lupa ay mas malakas magsalita kaysa sa anumang propaganda ng Rusya. At huwag nating baliwalain ang kontradiksyon sa buong kwentong ito na parang sumasalamin sa buong digmaan. Si Putin ay nakaupo sa Moscow.
Sinasabing nasakop na ng kanyang mga hukbo ang isang bayan na personal namang binibisita ng Pangulo ng Ukraine. Pumupunta siya roon, nakikipagkamay at nakikipag-usap sa mga sundalo, nakikinig at hinihikayat silang ipagtanggol ang bansa. Napakasimple lang nito. May mga duwag na tirano at mayroon ding matatapang na halal na leader. At mabuting malaman ang pagkakaiba. At bukod pa dyan, dagdag ko lang, kung may nanonood pa, sino ang gusto na manalo ang Russia? Hula ko may ilang bakanting posisyon na magbubukas sa militar ng Russia. Kung gusto nyong lumipat sa Russia, gawin nyo na ngayon. Tulad ng inaasahan nyo, nababaliw na ang Russian media sa buong kwentong ito. At alam nyo, ang number 1 na patakaran sa Russia, huwag kailanman sisihin ang Tsar. Kaya sinisisi nila lahat ng tao sa paligid ni Putin. Isang Russian meal blogger ang humihiling ng investigasyon sa kamakailang pahayag na nakuha na ang Kupiansk. At sinabing niloko si Putin ng maling ulat mula sa front. Aminin ko ang isang bagay, gaya ng alam nyo na. Ang guilty pleasure ko ay ang pagbabasa ng mga tweet ng mga Russian blogger kapag sobrang galit sila sa sarili nilang gobyerno dahil niloko sila. Kaya nagtipon ako ng ilan dito at sabay-sabay nating basahin. Sabi ng isang Russian blogger, ang panlilin lang sa mga nakakataas ay isa sa mga paborito nating pambansang libangan. 2 linggo lang ang nakalipas. Seryosong inulat ni Hepe. Nang pangkalahatang kawa ni Gerasimov sa presidente ng Russian Federation na nakuha na at lubos ng nalinis ang Kupiansk. Pero ngayon, biglang lumalabas na nagsinungaling na naman siya sa kanya at sa pambansang television pa. Aba, napakaliit na sorpresa. Sino ba ang mag-aakala? At lahat ng ito ay dahil sa nag-expire na presidente ng dating Ukraine, na kalmado at malayang nag-selfie sa lungsod na iyon. Sa tabi ng pasukan, hindi halatang luma ang campaign footage noong tag-init dahil walang berdeng dahon. Si Zelensky ay talagang kampante roon dahil walang nagpapaputok ng misil o granada sa kanya. Tinutupad ng Kremlin ang pangako sa mga Israeli na hindi gagalawin si Zelensky. Ganyan talaga ang digmaang ito. Pasensya na, espesyal na operasyong militar pala. Hindi ko na alam ang papel ng Israeli na kasosyo. Siguro dapat kong suriin ang mga teorya ng sabwatan sa Russia. Sige, tuloy tayo. May isa pang mensahe mula sa war blogger. Inapakan na naman ang parehong kalaykay nang isinulat namin tungkol sa paglaya ng Kupiansk. Maingat naming kinuwestiyon ang ilang pahayag tungkol sa sitwasyon doon dahil inasahan na namin ang eksaktong senaryo na ngayon ay isinagawa na ng kalaban. Sino, bakit, at para saan iniulat ang ganoong baluktot na impormasyon sa Pangulo ng Rusya? May asterisk na tanong ngayon ang pinagmulan ng anunsyo sa paglaya ng Kupiansk, gaya ng aming kinatakutan noong naglalarawan ng sitwasyon. Sa ikalawa at huling posibleng kakawalaang linya ng depensa, lubos na sinamantala ng kalaban ang regalong ibinigay ng mga may akda ng mga magagandang ulat na iyon na umabot hanggang sa pinakataas. At ang mga pro-Ukrainian na outlet ay nagkaroon ngayon ng perpektong pagkakataon para lubusang tuyain ang paanyaya sa mga banyagang mamamahayag na pumunta sa Kupiansk. Oo, ayoko talaga kapag tinutuyan ng mga banyagang mamamahayag ang mga kabiguan ng Russia sa mga frontline. Sige, yun lang ang meron ako para sa inyo. Ako nga pala si Sam. Makikita ko kayo sa susunod na video. Nitong mga buwan, ginugulo tayo online ng propaganda machine ng Russia. Tinatangka nilang ipaban tayo sa YouTube. Patuloy tayong inaatake ng mga Russian bots sa Twitter. Nire-report nila ang videos natin na ayaw nilang makita ng iba. Hindi tayo susuko dahil naniniwala tayo sa kapangyarihan ng independenteng pamamahayag. Alam na natin kung bakit nila tayo pinipigilan. Natatakot sila dahil ibinabahagi namin sa inyo ang totoo tungkol sa nangyayari sa Ukraine. Natatakot sila dahil binubunyag natin ang kanilang mga kasinungalingan. Gusto pa naming mas matakot sila ngayon. Kamakailan lang, inilunsad namin ang aming bagong plataforma, Basics Insider. Dito, nagbabahagi kami ng exclusive na videos at usapan kasama ang mga eksperto tulad ng United States Generals, Navy SEALs, at best-selling authors. Nagpapaliwanag kami ng mga bagong balita mula sa Russia-Ukraine frontlines at iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood mo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagpunta sa unang link sa description or pag-scan ng QR code sa iyong screen. Maaari ka ring pumunta sa basicsinsider.com. Malaking bagay para sa aming lahat dito sa Business Basics ang iyong suporta.